Anday, Philip ko. Titos, titas? Oh, year end na pala. Then, habang maganda yung panahon namin today, maggala lang muna kami. Ipasyal ko sila sa aming hacienda. Sana all. Ito lang naman kasi ang routine namin dito sa Slovakia. Wala kaming ibang mapasyalan, kundi as usual, park nila dito na parang namatayan ng aso at pusa. Mag-start pala akong mag-work next Monday. Alam nyo ba na kapag lumalabas si Haring Araw, iniisip ko na talaga na sana Lord, ganito na lang yung panahon namin. Ayaw ko na kasi yung sobrang lamig. Akala ko ako lang yung pinaka-hate itong taglamig na ito. Mga amo ko pala ayaw din ng taglamig dahil nga nahihirapan din silang maglakad sa labas. Dahil hindi ka naman makalabas ng bahay kung wala kang triple na damit or blanket na kailangan mong isuot. Ang tagal mong matapos makabihis. Ito lang kasi ang kaligayahan ng mga batang ito. Sa tuwing walang pasok, niyaya ko silang lumabas. Ngayon lang lumabas si Haring Araw. More than 3 weeks din bago nag-sunny day. Kung kayo ang nasa katayuan ko, tapos ganito yung village, wala masyadong taong lumalabas dahil natakot sila sa sobrang lamig ng panahon. Ako, masabi mo talaga na uwi na lang ako ng Pilipinas. Uy, ma-homesick ako dito. Nako, pasanayan lang talaga dito sa ibang bansa. Huwag niyong sabihin na mayaman kami dito. Sila lang, hindi kami kasali. Bahay kubo lang ang meron kami. Dito daw kami sa kabilang playground. Philip ko, break! Hala, Philip ko! Philip ko, break! Hala, baka madusmo itong batang to. Philip! Hala, ginoo ko. Ako yung natakot sa kanya. Mabuti na lang dito sa village na ito, may dalawang playground. Pero dito sa kabila, soccer field naman ito. Kaya nga may bit-bit akong bula, oh. Maganda din ang mga bahay dito ba. Kaysa doon banda sa amin. Same village pa rin ito sa amin. Kaya lang mga tao dito, mga mayayamanin. Hindi luma ang mga bahay dito. Mostly bago. Doon sa amin banda, marami doon ang luma. Kaya lang iba't ibang kulay ng kanilang bahay. Kung isang kulay lang ito, maganda sana tignan. Parang Pilipinas na rin to eh. Makulay ang buhay. Dito ang mga bata nag-trainee ng soccer. Nakita na ninyo to sa mga previous vlog ko eh. Tuwing winter pala dito, ang tubig, ayan oh, tumataas yan. Kapag summer, murag mahubas ba? Kaya Pilipinas na rin ang dating nito. Na kalbo na ang mga punong kahoy oh. Babalik ang dahon ng mga punong kahoy sa spring. Frosim. May tinuro si Philip, yun pala oh, bugger daw. Kung gusto kong umihi, makikita nila ako dahil wala pala itong mga damo. Diyan ako umiihi oh, sa tuktok ng maliit na bundok na iyan. Diyan ang favorite spot ko. Ay, silang dalawa lang ang nandito naglaro. Ewan ko nasaan yung ibang bata, hindi ata lumabas. Dala nila yung mga bagong laruan nila, yung gift from Christmas, ng monster truck. Asa naman to si Philip? Doon pala sila sa hills na yan. Ito pala yung sinasabi ni Kuya Alex na dito pala daw sila maglagay ng mga monster truck. Oy, Kuya Alex ko, churubiche. Kina, sobrang lamig pa naman dahil may hangin. Hinahanap nila sa akin yung gloves. Nilalamig na ata yan sila eh. Masakit sa kamay dahil sa hangin. Kung walang hangin, okay lang. Hindi sila makuntinto doon sa playground. Gusto nila dito. Oh, hala, sige, pumali. Ay, Diyos ko, Kuya Alex ko, Velmi, Zima. Medyo malakas na yung hangin. Hindi umuobra yung araw. Grabe. Colorful yung tanggap nilang regalo. Pariho yan si Philip at Alex. Pati kulay. Alam kasi nila na mahilig sila ng monster truck. Kina Kuya?
Orange eh. Malayo pa lang, wala. Kitang-kita na eh. Ay, malayo lang ang 2 months niyan. Mawala na naman yung mga gulong niyan. Ay, Diyos ko. Feeling nila na nasa Pilipinas sila eh. Hoto ba? What do you want, kuya? Rikla. Yan, di ba? 3. Oh. Iwan ko ba, bakit hindi masakit sa kanilang kamay itong panahon namin today na wala silang gloves. Kuya Alex ko, velmi zima, gidi ma siya rukabitse. Agoy, ginoo na lang, wala na naminaw. I-check ko pala dito sa itaas kung tumubo na ba yung naitanim kong mais. Sana all may kamaisan. Wala ata silang tanim dito eh. Ay, wala. Na-harvest na pala yung mga mais. Asa na ba yun? Kasi wala kayong ibang makikita dito sa mga vlogs ko except itong sa mga kabundukan, itong malawak na lupain na kung sana ako ang nagmamay-ari. Kaya pasensyahan nyo na. Tignan ninyo oh. Ayan. Ano kaya yung tinanim nila doon o green? Baka beetroot yan. Or else kangkong or palay. Hindi mabuhay sa malamig na panahon yun. Si Philip sumunod sa akin. Charobis, Velmizima. Itong way, going out, din papunta din sa amin shortcut. Papuntang Apupong General Santos City daw yan. Sorry sila, may bike si Philip at Alex, hindi kami pwede dyan. Kung wala lang sanang bike, pwede kami dumaan dito. Sa makikita ninyo, oh, kalbo. So paano ako makaihi nito? Oh, may bahay doon. Banda. Maputik pa naman yung daanan, oh. Kapag laro na ang pag-usapan, walang pakialam itong dalawang to. Para sa kanila, makapaglaro lang sila. Baba na ako. Hindi ko kaya yung lamig. Doon ako sa baba. Magpapaaraw. Dapat huminto na tong hangin, Lord. Nilalamig ako. Ganyan daw kasi kapag walang ligo. Alam nyo, simula nung dumating ako dito sa Slovakia, sa tuwing malamig yung panahon, once or 2 times a week, yun talaga ang totoo. And reality yun dahil nga sa sobrang lamig. At saka pangalawa, syempre, nagka-half bath lang ako. Then yung buhok ko lang ang hindi ko binabasa. Dahil nafe-feel ko na sobrang dry kapag everyday akong maligo. Siguro nga sa hangin to or sa sobrang lamig pa, lalo na kapag ganito ang panahon, tapos bagong ligo, nako, paglabas mo, yung buhok mo, nafe-feel mo na, wala, mabigat ito. Parang nagpo-frost na rin. Minsan, umaabot ito ng -5. Ang pinakamalamig talaga dito, January. To be followed na yung February. Pero, maaraw. Kahit anong gawin mo na magsuot ng gloves, ganun pa rin. Nanunuot pa rin yung lamig. Masakit nga sa kamay eh. Bumaba na sila doon sa bundok. Nandito na sila. Nag-agawan pa sa kanilang laruan na pariho lang naman na yan sila. Pariho ng colors. Ay, may ibang monster truck pala silang dinala. Ukas be! Don't fight, Philip and Kuya. Rosin. Ijami domo. And then puslukats, dobre. Parang Altin Hayes, Kuya Alex. Nakaapak lang siya ng putik. Ew, nakaagad. Ito naman, nagpapanggap na baby daw siya. Oh, hala, na siya. Yan ang gusto mo eh. Alis ko to yan, mokre. Putik. Natawa si Kuya sa putik. Sobrang maputik pala, Kuya. Dobre? Last one. Ano sa? Sachin? Siya daw ang nagawa na. Sige, ito, kaya mo yan. Nandito na pala kami sa bahay. Kanina pa kami nakarating. And then, ito yung degree sa labas na maaga kaming umuwi dahil may lakad kami mamaya. Anyway, noong last vlog ko, naka-mention ako na sahod reveal. Magkano ang sahod ng housekeeping in 3-star hotel or room attendant dito sa Slovakia. As of now, ayusin ko lang itong blanket ni Philip at Alex dahil magulo. Habang nandito pa kami sa bahay, ipapakita ko sa inyo para malaman ninyo kung magkano ba talaga yung sahod. Direct ako sa company, nandito ako sa Slovakia nakatira. Unless yung mga workers dito na nanggaling pa sa Pilipinas, through agency sila, medyo mababa talaga yung sahod nila compare sa amin na nandito na. Pero, depende pa rin yun sa work na applyan ninyo
Or else, depende din sa company. May company din na mababa yung offer. May company din naman na mataas yung offer. Alam ko na marami din ditong mga Filipino na nag-work din sa Slovakia. Ang bansang ito, nag-hire na sila ng mga workers na nanggaling sa Philippines. So, medyo marami na dito. Mga Filipinong overseas na nandito sa Slovakia. Reveal ko na sa inyo ito kung milyones ba talaga yung sahod ko, Charis. Maghahanap lang ako ng pwede kong upuan dito at saka ipapakita ko na sa inyo. Ang sahod pala na natanggap ko, as a part-time lang ito ha, 732 euros. Ito po yung aking payslip. Hawak ko ito. Every month meron akong ganito. Then ito yung sahod ko. Yan ang amount na ibinigay sa akin. Then dito banda, hindi ko na din alam kung ano talaga ito ang importante. Buo ang nakuha ko. Ito yung mga deduction. Basta ang sinabi sa akin ni boss, sa pension ko daw at saka yung insurance, then tax. 6 hours, minsan 7 hours. Depende po yun sa time kung kailan ako mag-start. Dahil may punch card naman ako na doon tinitignan ng aking boss kung ilang oras ba talaga ang working hours ko. Ito yung full month na salary ko. Ang full-time job sa hotel na yun, mahigit 1,000 euros kung 8 hours. As of now, 6 hours lang dahil nga may mga anak din naman ako na hindi ko pwedeng iwan dito. So, yung timing ko ay nag-matter doon sa time ni Philip at Alex. Not bad kung i-compare mo doon kung doon ka sa Pilipinas mag-work, di ba? Sa akin naman kasi na case, di ba? Nandito na ako nakatira, may bahay naman kami. For me lang ha, maliit pa rin. Isipin nyo naman, yung bilihin din dito, euros. Alam mo naman yung aming mga bilihin dito, peso. Medyo maliit nga lang dito dahil yung cost living naman hindi na ganun ka taas. Actually, makaipon naman kung hindi ka maluho. Kung mga craving mo sa buhay, kailangan mo siyang i-limit din. Kung wala kang limit, ay di, yun ang masasabi na wala ka talagang ipon. Dati naman din akong OFW sa Dubai. So kahit paano, makakaipon ka. Wala din kasi sa malaki or maliit ang sahod. Then sabihin mo na hindi ako makaipon dahil maliit lang ang sahod ko. No way. 8 years ako sa Dubai. Sobrang liit talaga ang sahod namin dati sa Dubai. Pero bakit nakapagpaaral pa ako ng 4 na kapatid? Then nakapag-ipon pa ako kahit paano. Nakabili pa ako ng house and lot na 120 square meter lang naman, di ba? Akala mo kung 1 hektarya, no? Pero at least proud pa rin ako sa sarili ko. Oh, hindi kami free food nun. Pero ang question nun, paano ko na-manage? Yun nga, ang tanong doon, ang answer nun, nagsimula pa rin sa sarili. Kung ikaw na OFW, wala kang pakialam sa savings, hala sige kung ano yung gusto mong kainin mo kahit mahal, halos every week, gumagastos ka, gala dito, gala doon, disco dito, disco doon. Adi, yung savings mo, nag-disco din. Mindset ng tao, kung gusto mo talagang makaipon ah! Ang dami ko ngang kakilala, ang laki ng sahod compare sa akin. Bakit? Pagdating ng Pilipinas, walang ipon. Kasi nga, magastos sila. Lahat ng gusto nila, binibili nila. OFW lang po. Hindi tayo forever dito sa ibang bansa. Kung hanggat maaari, unahin yung savings. Paano ka makapag-ipon kung nauna na yung gastos mo kaysa savings? May isi-share lang ako sa inyo ng kunting tips lang sa pag-save kahit na maliit lang yung sahod or malaki. Unahin mo na yung in case of emergency. Katulad sa akin, 700 lang yung sahod ko. Di syempre, naglalaan talaga ako niya ng 200 or 300 na savings. And the rest, pwede ko nang gamitin yun. Hindi yung unahin mo yung mamili, tapos maggala, mag-shopping. Yung pagsisisi mo, nasa huli din, di ba? Gusto kong kumain sa particular na food na yan. Siguro sa isang buwan, 1 beses lang yun. Or sa isang taon, 1 beses lang mangyari yun. Kumbaga, gift ko na lang sa sarili ko. Pero yung sabihin mo, every sahod na, bibilhin mo yun, no way. Kahit na tumutulo pa yung laway ko, wala akong pakialam. Ko, is my savings ako. Yung pang in case of emergency ba? Di, nagamit ko, di ba?
Wala akong utang. Sa panahon ngayon, maging wais lang. Huwag yung puro na lang sarili mo yung iniisip mo or family na lang yung iisipin mo, hindi ka din magtira sa sarili mo. So anyway, magkita-kits tayo muli mamaya dahil magpa-fireworks kami doon sa labas or else doon sa aking sister-in-law. Tumawag po ako sa Pilipinas, tingnan niyo sila oh. Kausap ni Philip at Alex, yung papa ko. Philip ko, pwede na patskay. Ayan, nag-usap sila. Pabis, Happy New Year, Lulu ka. Happy New Year, Lulu. Happy New Year. Ayan, masaya na sila, nakita nila yung kanilang mga apo. Apo na sobrang kulit. Ano, tignan nyo na. Oh, nagtago na si Philip. I love you too. Oy, gikiss na niya ang screen. Oy, kuya, Philip, kuya, no. Ganyan yan sila. Kapag tumawag si mama at saka si papa, ayan. Si Lulu nila yung kausap. Tignan nyo naman sila. Hindi yan sila magkaintindihan, ha? Oy. No. Ayan, nagpapakitang gilas yan sila. Every time na makausap yung Lulu nila. Oh, no. Okay, niya televisor. Lulu, isinggang. Ayan, oh. Ako, ginuo ko. I love you. Yan, hindi makakalimutan ni Philip yan, si Lulu niya. Ay, nako, hindi makakita yan si Papa at hindi makabasa. Yun, nahihirapan siyang kumanta. Yung kausap naman niya, si Alex, naglalaro lang. Ano ba yan? I love you po. Pinakita nila yung handa nila, oh. Love you. Kina, Happy New Year! Asa mang lechon? Asa? Aha! Pinakita pala nila yung handa nila sa bagong taon. Ito pala yung New Year's cake na nabake ko kahapon. Dadalhin namin today yung chocolate na hindi namin nabigay kay brother-in-law. Dahil doon daw kami mamaya. Magtipon-tipon lang daw for New Year. Hindi naman talaga kami magstay ng matagal doon dahil yung iba naming sisters-in-law, brothers-in-law, may mga bisita din sila. So, kailangan nilang umuwi ng maaga. Then, makisabay na lang din kaming umuwi. Then, wala naman kaming bisita. Sila lang. Alis na po kami kaya lang nag-snow. Ang pangit naman ng New Year namin dito sa Slovakia. Ayan, oh. Nasira na tuloy yung aking hairstyle. A few moments later. Nandito na kami sa bahay, lalabas lang kami dahil may ipaputok daw dito na yung mga pangbata. Yung fireworks pala kanina, hindi ko nakunan ng video dahil nandun ako sa toilet. Pasintabi lang sa kumakain, sumusuka ako dahil lasing sa ininom kong palinka. Binigyan kasi ako ng maraming beses eh. Hindi naman ako umaayaw dahil yun ang favorite ko. Diyos ko, ito lang naabutan ko. Happy New Year! Ay! ね、なんかに来るとあれテラス。 Ay! 怪しいさ。 It's gonna blow. Okay. 怪しいな。 Ay! Ano ba yan? Ano ba yan? Mga pangbata nang naiwan. Happy New Year. And Philip? Happy New Year. Ay! Yun pa. Oh my God. Ala, that's different, no? Than last year? Meron din kami niyan last year eh. Iba din yun. Ano? Kaysa ito. Oh my gosh. Oh gosh, lala. Ay! Churbish. ポザル入れて直して。 No. It's too zima. Gosh. Wow! Ay! ちょっとボー My gosh! Nakakatakot! Hala! Ay! That's it! Oh no! Kuya, Nini! Ay! Ah! Oh my God! Oh my God! アレクサはした。 Nini, kuya! Pot kay, kuya! Tak! Iba na naman yan. Ay! Oh my gosh! That's it? You're not supposed to do this. Oh no! Oh! Like the candles! Oh my gosh! Nene, hota ba?
ko, Chorobish! Natakot si Philip. No, Kuya Alex! Dobra, teraz ja. Oh my God! Oh my God, oh my God. Dawaj, Bozor, Daddy. Oh my God. Ay! 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 Aha, colorful. Oto ba? Wow! Philip ko, you're scared? No, Ano? I'm not this for scout. Ah. Teraz tu ma... Hala! Oh my gosh! Nakatakot! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Kuya Alex! Kuya! Happy New Year! Happy New Year! Ale hindi ho rete preskauty. Aha! Hore! Philip! Dabay pozor! Happy New Year! Happy New Year! Tak ja si odpalím jedno chvíľku, môžem? So, kuya. Aha. Dobre. Maligayang bagong taon. Alex. Alex, pozri. Kuya. Alex, musel z toho hodiť na zem. Háč to tam do toho polisty, nech mi to prepálí. Pumali, hotovo.